Glory to God! Glory to Christ Jesus! Amen. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Amen, sister. Isang pinagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi po sa lahat mga sumusubaybay sa gawain ni El Shaddai dito sa Hong Kong at maging sa Facebook at saka po sa YouTube. Amen. Amen. Dahil sa araw po ito, wala na po tayong oras. Kaya diretso na po tayo sa Shortcut na ating... po muna tayo. Sister, anyayahan na po natin ang lahat na magsitayo. Amen. Ang lahat na tumayo na. Tumayo na po ang lahat at atin na pong ihandang ating mga sarili sa pagkikinig ng mabuting balita. At tayo sasamahan ng ating disciple in care, walang iba kundi si Brother Roy Gonzalez. At sa ating opening prayer ni Sister Liza. At tayo sasamahan ng pagpupurit pananambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Father God, Yahweh El Shaddai, narito po kami muli. Salamat sa buong linggo na nagdaan. Inyo po kaming iningatan. Salamat din po, Ama, sa mga tumugon ng inyong naririto ngayon kami, Ama, upang magpuri at magpasalamat. Sumamba. Pagpalain niyo po ang lahat ng naririto, maging ang mga mang-aawit, manunugtog. Pagpalain niyo rin po ang inyong sinugo na magpapahayag ng inyong mabuting balita na si Brother Bay Gonzalez. Maraming salamat po muli. At inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat na may handa na. Amen. Yes, amen. Ang lahat ay pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Iwit na po natin sa Holy Hallelujah. Spirit na pakalinisin ang ating mga puso. Hallelujah. Oh, we bless you.
Amen. Ang lahat po ay nagagalak. Ipalakpak ang ating mga kamay. Ng malakas. Sumigaw ng malakas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ayon sa awit 66 verse 1 to 2, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Amen. Praise the Lord! Hallelujah. Glory to God! Magalangin ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan. Ika'y papurihan sa kalangitan. Malawig ko, Diyos. Marami ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas na, ngalan mo'y luwalhatiin. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakilan. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Amen. Hallelujah. Lord God. Sa taglay ng lakas mo, O Diyos. Sa taglay ng lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Pagkalan mo, O Diyos, ay dakilan. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Ang lahat po ay nagagalak. Ang lahat po ba ay nagagalak? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po tayo mga sister sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ayon sa awit 136 verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay laging tapat at kailanman. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Itaas po ating mga kamay, mga sisters. At
Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Pasalamatan po natin siya sa kanyang kadakilaan sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto.
set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glorify your name, Jesus. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Through the people could not see what Messiah ought to be. Through your words he take the plan. They just could not understand. So some work was done to the frailty Of of your Son, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amang Yahweh El Shaddai, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Kasama ang Diyos Espiritu na siyang gabay at patnubay namin sa mahuling panahon. Muli, nagkakatipon ang iyong mga anak, ang Diyos di Group, ang mga migrante OFW sa Hong Kong na nagde-day off ng Tuesday. Ito po ang kanilang family appointment sa iyo, Yahweh. Pagpalain mo ang kanilang desire ng puso, ang kanilang hangarin na makapaglingkod sa iyo at patuloy na magbigay ng panahon para sa pakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong mga salita. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga nagmithi na makarating dito ngayon at saka yung mga nakikinig na sa YouTube, sa Facebook, na nandito sa Hong Kong, magkaroon din sila ng time para sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin pinagkatiwala ang kabuuan ng pagtitipong ito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh, El Shaddai. Hallelujah. Ang Panginoon, si Kristo ay Narito na naging lakas at pag-asa. Hallelujah. Hallelujah.
sa pagdating nagagalap ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na. At pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Lagi na siyang kasama sa hirapan at ginhawa. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Amen. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. So, alam niyo may ibig sabihin ng hallelujah? Praise Him, glorify Him. Language of the angels po yan. Kaya lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo, iba-iba man ang lahi, pag binanggit mo yung hallelujah, nagkaintindihan na lahat. Na? Nangyari yan, alam mo yung yung pagbagsak ng Twin Tower of America. May malaking kuwan po ng lahat ng Kristiyano doon sa Japan. Iba-ibang lahi. Ay hindi nakarating yung guest. Ay nag-worship na lang. Ang ginamit na lang na lingway ay yung salitang hallelujah. Maniwala ka, parang umuugong. Grabe ang blessing ng Panginoon. No? So ngayon, ang topic po natin ay it's about the power of desire. Kasi, yung mga desire na sa tao, human desire, ningas kugon yan. Pero yung desire na galing sa Panginoon, naligay niya sa puso mo, nag-aalab yan, nagsisindi yan, hindi yan namamatay. Halong tumatagal, lalong napapalapit ka sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Okay. Ang ating pong pagnilayan ngayon, pangalawang araw na po ito yung ating topic about the power of desire in the Bible. Sa Psalm 37 verse 4. Tingnan natin yung sinabi niya dito. 37 verse 4, seek your happiness in the Lord, and He will give you your heart
desire. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ito ang mga salita ng Diyos na ating pagninilayan ngayon. Salamat sa Diyos. Nasang kamay ang mga kamay ng mga kapamilya. Tingnan mo yung katabi mo kung kapamilya mo yan, kung ka-espiritu mo. Makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Halina sa pamilya, kami nagagalak na Makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Palapakan natin si Lord. Pamilya muna. Nandito pa kasi tayo sa lupa. Wala pa tayo sa langit. Kailangan magkakaisa tayo bilang mga Kristiyano na labanan yung personal interest ng mga makamundo. Ha? Alam mo, ang El Shaddai, number 1 na tumututol sa sex marriage, divorce, at saka yung pong euthanasia, at saka yung abortion. Ha? 41 years ng El Shaddai, kaya hindi makapasa-pasa, may mga congressman diyan na gusto nilang ipasa yung divorce, no? Sa buong mundo, halos lahat na ng bansa ay pinasa na nila yung mga batas na yan. The only one country na ipinaglalaban ang Biblia
ay ang Pilipinas. Kaya sa Pilipinas, hindi po makapasa-pasa yung divorce, yung ano pang binabalak ng mga congressman na yan. No? Kaya ang mga taga-El Shaddai, mayroon tayong representative sa Kongreso ay pamilya muna. 145 ang numero natin. May party list tayo nung una, kaya lang hindi atin yun. Kaya nung kinuha ng may-ari, pinahiram lang sa atin, hindi ko na babanggitin, alam na nyo yun. No? Ito, atin talaga ito. Kaya solid po tayo ha. Yung mga kapamilya ninyo, kapatid, kapuso, kapatid, i-text ninyo. Kung may mag-alok sa inyo dyan sa Pilipinas, yung mga kamag-anak ninyo, please, magkaisa tayo dito sa ating samahan. Pamilya muna, 145. Ayos, no? So, kailangan makiisa tayo dahil lahat ng sikta at reliyon, may sarili po silang tinatawag na party list. No, iba lang ang umahawak. Tayo ngayon, sabi nga ni Congressman Michael, isulit natin, Brother Bay, ang pamilya muna sa Hong Kong, no, at Macau. Kaya yung aking Facebook, pinalitan ko na yung background, Bay Gonzales. Kaya hindi naman ako kilala doon sa pangalan kong Hernani. Wala nga nakakilala sa akin ng Hernani. Pero ang Bay Gonzales, kilala ako sa buong mundo. Lahat ng mga bata, matatanda sa Pilipinas, pag binanggit mo, Bay Gonzales, ay, elder namin yan sa El Shaddai. Yun. So, sabihin niyo sa iyong katabi, sister, tulong tayo ha. Sulit tayo ngayon. Pamilya muna, 145. Okay, God bless. Musiupo na po kayo. Dito na tayo. Ang atin pong tapos ay, maaga tayo ngayon matapos, kailangan mga 2:15, wala na tayo dito, ha? So, kahapon, pinag-usapan po namin ulit yung pong about the power of desire in the Bible. Pero ibang verse naman yon. Ito naman, ito yung kinaasam-asam ng mga tao sa mundo, kaligayahan. Sabihin nyo, kaligayahan. Sabihin mo, masaya ka ba? Maligaya ka ba? Sabihin mo, huwag mong isipin yung problema. Isipin mo si Lord. Para ma-erase yung mga problema na yan, isipin mo si Lord. Amen? Okay, anong sinabi niya dito? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Ang kaligayahan wala sa pera. Anong sinabi ng pinakamayaman? Noong year 2000, siya po nagkuha ng computer, in-interview siya sa Hong Kong ako noon. Ang pinakakuha na television, tandaan po ninyo, yung CNN, United States of America yan. Global yan, buong mundo. Ang BBC World ay London. No? So, kuwan po yan, sa buong daigdig. Tinanong yung mayaman na yon, do you believe God? No, I don't believe God because I'm God. May isa pang si Elon Musk, binintan niya lahat ng mansion niya na malalaki, mga bilyon-bilyon dollar. At siya po ay sinubukan niya mabuhay na mag-isa. Nagpatayo siya ng bahay na 1 kwarto lang, kusina, at namuhay siya doon na walang bodyguard, walang katulong. Doon niya naranasan yung presensya ng Diyos
na sa Diyos lang pala matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Amen? Mapalad tayo. Bakit? Pinili ni Elon Musk ang Pilipinas na doon siya maglagay ng investment. Na? Kasi ang mga tao sa Pilipinas mababait. Huwag mo lang awayin kasi hindi ka urungan noon. Amen po ba? Ang mga tao sa Pilipinas nakangiti kahit may problema, kahit bungi, nakangiti. Ang mga tao sa Pilipinas mapagmahal. Ang mga tao sa Pilipinas matulungin, mapagpatawad, at mapagmahal sa kapwa-tao. Na? Yon. Ngayon, wala pala doon sa pera yung kaligayahan. Na? Pero masarap din may pera eh. Kasi ang pera hindi naman masama. Ang masama, yung minahal mo ang pera, higit sa Diyos. Amen? Kaya nga nagtatrabaho kayo dito dahil sa pera. Yung iba naghahanap buhay, nag-overtime. Yung iba nga, kahit may trabaho na, sa sideline pa. May nakita ako doong paglabas ko ng opisina, may nagtitinda doon dinuguan. Sabi ko, wala kang amo? Di sir, may amo ako. Pero ang amo ko, hindi naman mahigpit. Kasi malaki ang pangangailangan ko, kaya nag-sideline ako, titinda-tinda ng dinuguan. Sabi ko, sige, mag-order ako sa imo. Ang sarap na dinuguan. At saka yung tawag nun, hindi yung champurado. Sabi ko, nasaan ang tuyo? Kasi ang champurado, kailangan may tuyo, no? Diba? Ang sabi niya, hindi sapat ang sweldo ko. Kailangan mag-sideline ako. Yon. Ha? Dito sa Pilipinas, hindi kayo sa Hong Kong, kahit anong tumbling-tumbling mo, hindi ka magkaroon ng sweldo na 100,000. Sa Japan, 100,000 eh. 1 linggo lang na, 2 linggo lang yan. Kasi ang dami doong arabayto. Alam mo yung arabayto? Sideline. Part-time. Ang matindi doon, makita mo mga Pilipina, tumatakbo yung train, kumakain ng onigiri. Tapos, tumatakbo yung elevator, escalator, kumakain. Bakit? May nahabol pa ako. May isa pang bahay akong lilinisin doon. Saan ka makita sa Japan minsan 5 bahay ka lilinisin? Paglinis mo yun, ang pera nandiyan na sa lamesa. Sa isang bahay, 2 lapad. Kung 10 yun, di 10 lapad yun sa isang araw? Kaya ang sabi nga ng mga walang bisa doon sa pag Pilipino, natawa ako doon may prayer partner tayo na lalaki. Tinanong siya, suko na ako, sir. Sabi ng pulis, do you have money now? No, wala pang money. Magtrabaho ka muna. Saka ka na sumupko pag may pera ka. Kasi ang Pilipino walang record doon sa Japan. Napakaganda ang record doon ng mga Pilipino. Yung ibang mga lahi, pag nahuli ng immigration, ginagapos parang baboy. Po ang Pilipino, doon sa Rupongge, pag sila po ay nakahuli ng mga walang bisa, mga bilog, isi-separate ng mga pulis na Hapon yung mga Pilipino. Hindi Pilipino. Pag sinabing Pilipino, go to other bus. Isipin po yung kabutihan ng Diyos yun, no? Sabi ko, brother, bakit 15 years ka walang visa rin? Bakit hindi kayo nahuli ng
ng pulis. Nagtatanong ka pa doon sa pulis ng address ko. Sabi niya, Brad, dito na matindi ang respeto ng kahit immigration sa mga Pilipino. Na? Gusto ko na sana magkuhan doon. Alam mo, isang extension ko na lang doon, residence na ako. Sabi ba, brother mo, uwi na yan si Bay, pauwi na yan, baka mamaya mag-residente na yan dyan. Kaya nag-aaral ako ng Nihongo ni Wakarimastahay. Arigato. The Shugui ni. Alam mo kung bakit marunong ako mag-Hapon? Tuwing mag-McDonald ako, kinakausap ko yung mga kuwan doon, yung si-serve ng mga dalaga at estudyante. Sabi ko, teach me Nihongo and I will teach you English. Akala naman nila, teacher ako, no? Masaya. Pag marunong ka dumiskarte sa buhay, ito natutunan ko. No? Dapat marunong ka rin makisama sa kapwa mo tao. No? Kasi ang tao walang pakisama, napakahirap pakisamahan. Amen po ba? Kaya sinabi ni Lord, mithiin ninyo na makasundo ninyo ang inyong kapwa. Huwag kayong magsiraan. Magmahalan kayo. Amen po ba? Dahil iisa lang ang Diyos ninyo. Iisa lang ang ating dugo na nanalaitay sa ating mga katawan. Amen? At sinabi ni Lord, ang hangarin ninyo, yung kaligayahan na hindi pansamantala, kundi kaligayahang walang katapusan sa piling ni Yahweh El Shaddai. Ay sabi niya doon, sa Diyos nyo hanapin ang kaligayahan. Kasi ang kaligayahan na galing sa Diyos ay walang katapusan. Amen? Ano pang sinasabi ng Panginoon? No? Pangarap. Sa Diyos nyo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap niya inyong makakamtan. Sino ba dito may pangarap? Taas ang kamay. Pag kalahati ang taas ang kamay, kalahati lang pangarap nun. Taas ang kamay yung may malaking pangarap. Oh. Amen? Yung pangarap, wala nang ang bayad, ayaw pang mangarap. Paano pagpapalain ng Diyos ang tamad mo? Ha? Ang pangarap, ilatag mo sa Panginoon yan. Panginoon, ito ang pangarap ko. Samahan mo ako. Wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon. At sasabihin ng Diyos, anak, yung pangarap ko rin yan sa'yo. Dahil gusto ko maging happy ka. Amen? Ano ba ang kahulugan ng Kristiyano? Bakit may mga Kristiyano malungkot? May mga Kristiyanong umiiyak? Ano ay ibig sabihin ng Kristiyano? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, si Jesus ay masaya. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Tingnan mo, pag masaya ka, masaya si Lord. Kung ikaw ay masaya, kumimbot ka, kimbot. Simple-simple na ang buhay eh. Bakit malungkot ka? Kasi, bukod na hindi mo kasama si Kristo, wala ka pang pangarap sa buhay. Amen po ba? Nung janitor pala ako nung una, 1985, tinuturo ko yung mga aeroplano. Ikaw ang aeroplano ka, sasakyan kita. Sasakyan kita. Sasakyan kita. Ang sabi ng iba mga announcer doon,
Si Brother Bay, dalhin niyo na sa mental, nasiraan na ng ulo yan. Sabi ko, yun ang akala ninyo. Nasiraan ako ng ulo. O, 1991, ang unang mission ko sa abroad, Hong Kong, 1991. Yung mga technician, reported na tumatawa sa akin, o ano ngayon, sasakay na ako sa aeroplano. Meh. O. Ha? Aba, sikat kami noon, Cathay Pacific. Ang eroplano sinasakyan namin. Oh. So, yung mga eroplanong tinuturo ko, nasakyan ko na. No? Bakit? Pangarap ko yun eh. Ha? Eh kung wala akong pangarap hanggang ngayon, janitor pa rin ako. Naniguhang na, janitor ka pa rin. Naniguhang na, katulong ka pa rin. Mangarap ka na pag nakaipon ako pag uwi sa Pilipinas, tatayo ako ng negosyong magdadala sa akin sa rurok ng tagumpay. Amen po ba? Sabi naman, mahirap yan eh. Paano hindi mahirap? Hindi mo naman pinangarap yun. Amen po ba? Hindi nyo ba alam? Yan si Noli de Castro, naging senador, naging vice president. Dati lang yan. Nag-janitor lang yan sa DCRH. Ha? Ngayon, narating ngayon, pangarap niya. Si Ted Pilon, alalay lang ni ano yan? Ni Noli de Castro. Ha? Eh ako dati, alalay lang ako. Taga-bit-bit ng atas si Case, ng general manager ng DWXI. Pero nangarap ako, gusto ko maging announcer, maging broadcaster. Gusto mo talaga ba? Oo, gusto ko. Nag-aral ka ba mascom? Sabi ko, hindi. Mas komportable lang. Hindi naman pwede maging broadcaster ka kung hindi ka graduate ng mascom. 4 years course. Janitor nangarap. O, ano nangyari? Nung makita nila yung desire ko, kasi kumikita na ako eh. Wala pa akong lisensya noon, pinababasa na ako ng manager ng DWXI ng commercial niya, Rupina Pates. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Rupina Pates. Ako nagbabasa ng Rupina Pates. Green Cross. Ako nagbabasa niyan sa DWXI. Bird Spree, yung gatas, Dunkin Donut. Aba, nung dumami yung aking commercial, sabi ng general manager, may talento tong batang ito eh. Bukas, bumihis ka. Saan tayo, sir? Basta, bihis ka. Yung magandang suot mo, ha? Kaya pala, dadalhin niya ako sa opisina ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. O sige, mag-exam ka. Sabi ko, anong exam? Basta lang, ansiran mo lahat yung test paper na yan. Naku, nung binasa ko, wala akong kaalam-alam dito. Pero nung sinabi ko, gusto ko maging announcer, ha? Ballpen, inuutusan kita, isulat mo yung tamang sagot. Hindi nyo ba alam, pati ballpen, nakakausap pala yan. Ha? Pati halaman, nakakausap mo yan. Lahat sa mundong ito, nakakausap mo. Bakit? Yung ng mga anghel, hindi nyo ba alam, ang tao, igit pa sa anghel, ang mga anghel, utusan lang ng mga tao. At never na tinawag ng Diyos ang mga anghel na mga anak ng Diyos. Kaya ang mga tao binigyan ng Diyos ng anghel de la guardia para gwardiyahan ka. Bakit ka napahamak? Dahil yung anghel de la guardia mo nakulitan sa iyo. Yung anghel de la guardia mo, ang gusto ng anghel, mag-worship ka, pumunta ka sa Wan Chai, nagdidisco-disco doon. Sabi ng anghel, bahala ka sa buhay mo, ikaw na lang dyan. Ha? Amen po ba?
Alam mo, kausapin niyo yung anghel niyo. May anghel kayo. Ha? Ako, inuutusan ko yung anghel ko eh. Anghel, yung nang aapi sa akin, bahala ka na doon. Ba nung malaman ko yung naninira sa akin, nahulog sa motor, muntik nang mamatay. Sabi niya, brother, patawarin mo ako, bakit? Sinisiraan kita kasi. Oh, humingi ng tawad. Ha? Ang tao, higit pa tayo sa anghel. Kasi ang anghel hindi tinawag ng Diyos ng mga anak niya. Ang tao lang ang tinawag ng Diyos na magiging anak ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, kung ikaw anak ng Diyos, ikaw ang pinakamayaman. Hindi po pwedeng sabihin mo yung sinabi sa Los Angeles ng isang MC, Jesus Christ, the creator of the universe, zero. Anong tawag? Zero mention. Ha? Hindi ka ganyan. Basahin mo pagdating mo sa bahay yung John 1:12. Lahat ng nanalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At binigyan ka rin ng Diyos ng karapatan na tawagin mo siyang Ama. Kaya pag nagdasal tayo sa misa, let us pray. Ama namin, sumasalangit ka. O, kanino Ama yon? Ama mo, Ama ko, nating lahat. At yung Ama natin na sa langit, nanonood siya ngayon. Sa buong Hong Kong, ang CCTV ng God the Father in Heaven nakatutok ngayon sa atin. At huwag niyong baliwalain yan, mga kapatid ko kay El Shaddai. Amen? So, ito na, yung natirang minuto. What is the purpose of desire? May layunin po yung desire eh. Hindi pwede yung lahat ng tao, bakit may nag-success? May mga tao may yumaman, mayroong hindi. Depende yan sa iyo eh. No? Maging sa pagpili, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Freedom of choice. Free will. Life is what you make it and that choice is yours. Kung anong gusto mo sa buhay mo, hindi ka pipigilin ng Diyos. Kung gusto mo pumunta sa impyerno, hindi ka naman pipigilin ng Diyos kasi may free will ka. No? Okay, ito na. What is the purpose of desire? Desire, therefore, is a mechanism that encourages the search for outcomes that are likely to increase your chance, survival, and procreation. Na? Tingnan po ninyo. For outcome that are likely to increase your chance. Sabihin mo, may chance ka pang yumaman. Sabihin mo, may chance ka pang magkaanak. Sabi, paano kung magkaanak wala akong asawa? Hindi, mag-asawa ka muna para may chance ka magkaanak. Amen? May chance ka pa na yumaman. Sabi mo, may chance ka pang yumaman. I-desire lang ng puso mo yon na pag ikay yumaman, yung 10% bigay mo kay Lord. Amen po ba? Yan. Ito pa. Ano pang ibig sabihin ng purpose ng desire? Our desire, my desire and your desire, gives us inspiration and energy. Kaya may mga Kristiyano na hindi pa patay-patay, energetic sila. Tuwang-tuwa sila pag mamaya, punta ako sa St. Joseph, makikinig ako ng salita ng Diyos. Bakit? Bisaya yung preacher doon. Sabi naman ng isa, galit ako sa Bisaya, ikaw lang doon.
Aba, Bisaya to. Pero yung sinasabi ko, hindi Bisaya yun. That is the pure word of the Lord. Amen? Palapakan natin si El Shaddai. Amen? Yun yung mga gusto kong mga nakikinig energetic. No? Yung mga nakasimangot. Naku, hindi grasya darating sa kanya, disgrasya. Ano sabi dito? Our desire give us inspiration and energy. Developing desire does not atomically happen. We must find it and then feed and care for it. Hinahanap po yung kaligayahan. Sabi doon, sa Diyos nyo hanapin ang kaligayahan. At ang pangarap nyo yung makakamtan. At hindi lang yon, mga kapatid ko sa Panginoon. Automatic yon na nangyayari. We must find and then feed and care for it. Anong ibig sabihin na yan? No? Maging ang mga Kristiyano, kaya may mga Kristiyanong tinatawag doon ay malnourished. Ano yung malnourished? Wala nang kainan. Amen po ba? Gusto mo tumaba, pakainin mo yung tupa mo. Ano sinabi ni Pedro? Sinabi ni Jesus, Peter, do you love me? Yes, Lord. Okay, feed. May plak. Pakanin mo ang aking mga tupa, pakanin mo ang aking mga anak. 3 bisis. Sabi ni Jesus, Peter, do you love me? Yes, Lord. Alagaan mo ang mga tupa ko. O pangalawa, alagaan na. Yung una, pinakain pa, tulad yung mga ito, nag-text sa akin to, anong gagawin ko, Brother Bay? May problema. Pumunta ka sa gawain ng Panginoon. No? Alam mo kung yung lahat ng mga tao may problema dyan, pag nag-akay kayo dyan sa sentral, tingnan nyo yung mga malungkot ang mukha. May problema yan. Sasama sa inyo yan. Pero yung mga nagbabaraha doon, hindi sasama sa inyo yan. Tapos yung mga nagsusugal ng mga doon, baraha, at saka yung umiinom, akala mo yung inuman nila, pagpasuray-suray na, alak ang laman nun. Amen po ba? Ang hanapin nyo yung mga medyo nasa sulok, nag-iisa lang, nag-iisip. Ang laki ng problema yan sa Pilipinas. At sabihin mo, sister, mahal ka ni Lord. Huwag mong isipin yan. Lakasan mo ang loob mo. Halika, sumama ka sa akin sa St. Joseph. Maniwala ka, marami tayong maakay. Yung Thursday group, halos mapuno na nila yan. Kasi, tinuro ko sa kanila, pag nag-akay kayo, piliin yung umaakay kayo. Alam mo ba sabi ni Lord, huwag niyong ibigay ang perlas sa baboy. Lalapain lang yan. Ang salita ng Diyos, ibigay ninyo sa tamang tao. Huwag niyong bigyan ang taong busog, hindi kakain yan. Maghanap kayo ng taong gutom. Pag binigyan mo pagkain yan, kukunin niya. Kahit may dala kang ganito at sabihin mo, sino sa inyo ang nauuhaw? Sasabihin ng mga tao, nakainom na kami, bahala ka sa buhay mo. Pero yung uhaw na uhaw, pag binangit mo, uy, akin na, Brad, wow na ako, tumutuyo na lang mo, yun. Yung taong walang problema, wag niyong akain, hindi sasama sa inyo yan. Malalaman ko yung tao may problema, yung nag-iisip ng malalim. Maya-maya tumutulo na ang luha. Sasabihin mo, may pera ka? Halika, sama ka sa akin sa Starbucks. Pakapihin kita. Alam mo, ang pag-akay ng kaluluwa, may investment din yan. Pag ikay kuripot, hindi ka makaakay. No? Kami mga Bisaya, magaling kayong mag-akay kasi ang prinsipyo namin,
Kung sino nagyaya, siyang taya. Ah, palapakan natin si El Shaddai, na? Woo! Okay. Number 2. Does God give us the power of choice? Ayan na, power of choice. Ah? Sa pamimili. The Savior choose to follow the Father will. Tingnan mo yung si Jesus, sabi niya, Father, your will be done. Na? We choose our lands, our career, whether to go to church and whom to marry. God give us the ability to choose. This ability is essential for our happiness. Maging sa pagkain, alam ba, gusto mong kumain? No? Pwede ka mamili kung anong gusto mong tanghalian, kung anong gusto mong ano. Pangalawa, pwede kang mamili kung anong simbahan puntahan mo. Hindi ako, kung sa born again kayo, nabuksan ang mata niyo, doon kayo. Oh? Kung sa El Shaddai, huwag niyong kunin yung mga taong narito sa El Shaddai. Kasi nahuli na to. Nasa aquarium na to, nilagay namin. Kami na magpapakain nito. Amen po ba? Pagkatapos, sinabi niya dito, and pwede kang mamili to marry or not. Kaya may mga matandang dalaga eh. Ikaw mamimili kung mag-asawa ka o hindi. Tingnan mo yung mga madre. Bakit ayaw nila mag-asawa? Pinili nila yon. Mga pari. Debosyon nila yon na mag-isa. Magpakasal kay Kristo. Yung iba naman, may anak, ay dalaga, ay nag-asawa. Paano? Nagpa-pray-over sa akin. Brother, gusto ko magkaanak. Anong ginagawa niyong mag-asawa? Brother, paano ako magkaanak? Ang asawa ko lagi nagkukondom. Tingnan mo. Ayaw pala ng asawa niya magkaanak sila. Ay, mga contraceptive na yan, pwede na maging normal, pwede kang hindi gumamit, pwede mong gamitin. Diba? O kayo, nung kayo kinasal, nagkuhan ba kayo? Nag-aral doon sa simbahan? Tinuturo po yan yung natural family planning. At naroon din sa kabila, yung mamimili ka naman doon kung anong gusto mong pagpaplano sa pamilya. Kung ilan ang anak mo, na gusto. Kaya sabi ko sa inyo, ang Diyos, binigyan tayo niya ng kalayaang mamili kasi gusto ng Panginoon ay tayo maging masaya. Amen po ba? Masaya ba kayo dito sa El Shaddai? Huwag na palipat-lipat pa. No? Sabi ng isa, no? Yung unang preacher na pag alis ko dito, mauwi na ako sa Pilipinas, ma-assign naman ako sa ibang lugar. Huwag niyong hanapin yung karisma ko sa karisma ng susunod sa akin. Kasi iba-iba kami. Amen po ba? At huwag niyong hanapin yung ugali ng isang kaibigan mo doon sa isang kaibigan mo. Kasi iba-iba ang ugali ng kaibigan yan. At huwag mo i-chismis yung kaibigan. Alam mo, walang hiyang kwan yan. No? Kasi minsan nag-aaway-away kayo sa grupo ninyo, gagawa pa kayo ng GC. Tapos doon lang pala kayo magsisiraan sa GC ninyo. Alisin niyo si GC. Ipalit niyo si Jesus. Ang bot sa inyo. Palapakan natin si El Shaddai. Amen? Amen po ba? Ayun. Huwag mong hanapin sa iba yung ugali
ng isa mong kaibigan. Iba-iba po tayo. Tingnan mo, yung thumb mark, kung 10 bilyon ang tao sa mundo, wala pong magkapari yung thumb mark. Ano sabi ng isang kaibigan ko? Alam mo ba, mas maganda pa ang mag-alaga ka ng 1,000 baka kaysa 100 tao. Kasi ang 100 baka, itali mo lang yan. Nandoon pa yung pagbalik mo. Ang tao, yung 100 tao na alagaan mo, 100 pag-iisip yan. Hindi mo kayang makontrol yan kasi iba-iba ang isip niyan, iba-iba laman ng puso niyan, iba-iba ang mga pangarap niyan. No? Paano mo, sabi ko doon sa nagtuturo, paano mo makontrol yan, brother? No? Madali lang yan. No? Yung grupo mo ay turuan mo sila na magkaroon sila ng unity in the Spirit. Di ba sabi, there is one body, there is one Lord, unite in the Spirit. Yung unity in the Spirit, ang magkukontrol po doon, yung Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit is God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang panahon natin ngayon, panahon ng God the Holy Spirit. Kaya hindi natin siya nakikita. Si Kristo nung una na hawakan ng kamay, nayayakap. No? Ano pong trabaho ng God, yung Trinitarian? God the Father, Creator, heaven and earth, lupa, lahat, pati tao, nilikha niya. Pagkatapos na nilikha ng God the Father, ang lahat ng bagay, sa ika-6 na araw, sa 7 araw na mahinga siya. Ngayon, nung magkasala ang tao, bumaba yung God the Son para iligtas tayo. Si Kristo yun. Kaya nagkaroon ng New Testament from Old Testament. Nung lumitaw si Jesus, yun na ang New Testament si Jesus. Iniligtas niya tayo. Ngayon, nung umakyat si Kristo, anong sinabi ni Kristo? Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong malungkot. Sabi niya sa mga alagad, ang pag-akyat ko ay ikaliligaya ninyo. Sapagkat sa aking pag-akyat, bababa ang Espiritu Santo at maging gabay ninyo, patnubay ninyo, habang naglalakbay kayo sa mundong ito. Amen? Kaya, pag may ganitong gawain, welcome Holy Spirit. Holy Spirit, take control in this place. Holy Spirit, ituro mo sa akin ang dapat kong gagawin. Iyan na, papasok na po yung God, the Holy Spirit. Hindi po marami ang Diyos ng Katoliko. Trinitarian lang tayo. Yung tatlong, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, ang turo po dyan ay santatlo. Iisang Diyos sa 3 persona. At ngayon, nasa persona po tayo ng Holy Spirit. Kaya lang ang Holy Spirit, ayaw niyang sumama sa kasamaan. Amen? Ang Holy Spirit, banal. Kaya ang sabi ng Holy Spirit, kung gusto niyo, kasama niyo ako, mamuhay kayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Alam mo ba yung awitin? Banal, banal, banal. Ikaw ang Diyos na banal. Mula noon hanggang ngayon, Ika'y Panginoon. Banal, banal, banal. Kaya doon sa sulat sa San Pedro, be holy because your Father in heaven is holy. Bakit si Kristo nakisama sa mga makasalanan? Kasi naparito siya para hanapin ang mga makasalanan. Si Jesus Christ, ang Holy Spirit naparito, hindi siya papasok sa puso mo pag puro basura ang laman ng puso mo. Nandiyan yung puot, galit, hinanakit.
Kaya sa April, meron tayong CLSS, makinig kayo. Doon namin tatalakayin sa inyo yung spiritual na pamumuhay. Amen. Amen? Magsitayo na kayo. Hanggang gagamitin kasi itong simbahan, mamaya, tas ang kamot. Ayan. Sabihin nyo ganyan. Sabi mo, close, open. Ilagay nyo yung kamay nyo. Close, open. Open, close. Close, open. Ang mensahe ni Lord, kung gusto maging close kayo sa tao, maging open ka sa Kanya. Amen. Kung gusto, pag-open ka sa Kanya, maging close kayo. Kung gusto maging close sa Diyos, maging open ka sa Kanya. Ha? At kapag open ka sa Diyos, maging close kayo ni Jesus. Kayo, bakit may mga workers dito na very close sa akin? Kasi ino-open nila yung kanilang buhay. Istorya. Sabi, brother ba, hindi naman namamansin. Hindi ka naman close. Hindi tayo close. Taas ang kamay. Mag-open ka muna para maging close tayo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hindi ko na hinahangat ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapalan ko. Ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasan ang haw ng puso ko. Hindi ko na hinahangat ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapalan ko. Ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasan ang haw ng puso ko. Di ka maikukumpara Amen. sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahamid sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahamid sa yaman ng Sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong Kailangan. Pagkat ikaw ang higit kong Kailangan. Tayo manalangin, Panginoon, hindi ka pwedeng ikumpara sa mangyaman sa mundong ito. Ikaw ang kailangan namin dahil ikaw lang ang tanging daan, ang daan ng katotohanan at ang buhay. Sinabi mo, walang makarating sa Ama kung hindi sa pamagitan mo. Lord, i-bless mo po ang mga prayer request namin mga kapatid, ang kanilang mga employer, ang kanilang mga mahal sa buhay sa probinsya. At Lord, bawal po silang magkasakit dahil yun magpuhunan nila yung kalusugan. Health is wealth. Ingatan mo po ang iyong mga anak na matapat, na naghangad, nagdesire ang kanilang mga puso na ikaw ay kanilang paglingkuran at mahalin, pakinggan na iyong salita. Sa iyo namin pinagkatiwala ang buong linggong ito. I-bless mo rin, Lord, ang nararating na 32 anniversary ng Pride Group, na yung lahat ng mga nanonood nakikinig sa Hong Kong na nandito sila ay akayin mo ang kanilang mga paa sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng malakas na
Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks and praise. Give thanks, O Lord. Give thanks. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ay ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ikaw ay nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas ng hindi masaktan ang mga paa mo sa butong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng balang upang salantain ang lupaing ito.
ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ang mga salita ng Diyos. God bless us always. See you next Tuesday. See you tomorrow. God bless.